Joe Allen to preach the Word of God this morning, and I'll try my best to translate his preaching in our own language. Brother Allen, Brother Joe Allen. Hello. Hi, my name is Joe Allen, Hello, ako si Joe Allen. and I came here from America. Galing po ako sa bansang Amerika. Today, I want to talk about one of the most impactful verses in the Bible to me. Sa ngayong umagang ito, gusto kong ibahagi ang salita ng Diyos na talagang nagkaroon sa akin ng magandang bagay sa aking buhay. The verse is Psalms 23. Ang ating versikulo ay makikita po natin sa mga awit, kapitulo 23. Before we get started, I just want to tell you all how happy I am that I get to come to the Philippines. Bago tayo magsimula sa ating pangangaral, mabahagi ko sa iyo kung gaano akong agala bago ko napunta rito sa Pilipinas. I've had a great time and y'all are amazing people. Ako po ay nagkaroon ng time sa talagang mga kahangahangang Pilipino dito sa Pilipinas. Alright, let's start by reading the passage. At ating sisimulan sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi na ako mangangailangan. He makes me lie down in green pastures, He leads me beside quiet waters. Siya ay, wala tayong Tagalog. Okay. Put the Tagalog version here. Come on. Then the verse. Yeah. May I borrow your Bible, Pastor? Yeah. Hindi na ako magkukulang, pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan. He restores my soul. He guides me in the paths of righteousness for His name's sake. Panunumbalik ang aking kalakasan at pinapatubayan niya sa tamang daan. Even though I walk through the valley, the shadow of death, I will fear no evil, for You are with me, Your rod and Your staff, they comfort me. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong kakatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay at ang tungkod mo at pamalo, ang aking gabay at sanggalang. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Versikulo 5, ibinaghahanda mo ako ng salo-salo at nakikita pa nitong mga kalaban ko sa aking ulo, langis ay binubuhos, sa aking saro, pagpapanay, lubos-lubos. Surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Kabutihan pag-ibig mo sa akin, di magkukulang, siya ang mga kasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. When I was a really young kid, me and my family went on vacation. Nung ako po'y nasa kabataang gulang pa, ang aking mga magulang, kami ay nagbakasyon. One of the nights we were on vacation, Isang gabi, nung kami nasa bakasyon, a couple of the kids in our family were in a hot tub. kami po ay may mga kasamang mga bata, And the parents were basically in the house just talking. at yung mga magulang ko ay sa isang tahanan at nakikipag-usap. Me, my sister, and one of my cousins were playing a game. Ako at ang aking mga pinsan ay naglalaro. We were seeing who can hold their breath the longest. Pardon? We're seeing who can hold their breath the longest. Kami po ay kumakanta ng napakahaba. We played like 3 or 4 times, and I won every single time. At kami po ay naglalaro ng magdamag. So, one of the times when I came out of the water and I didn't see my sister come out of the water, May pagkakataon kami ay nagpunta sa isang matubig, hindi ko makita ang aking kapatid na babae. I was really shocked because my sister never beat me in that country. Ako'y nagulat dahil biglang nawala ang aking kapatid na babae. She got her hair stuck in the drain in the hot tub. Siya ay nanatili doon sa isang labasan ng isang tubig sa bathtub. And because of how deep she was in the water and the weird angle she was in, Dahil siya ay na-stuck sa isang labasan ng tubig, siya ay nawalan ng malay. she couldn't get up. She was drowning. Halos nalunod na siya. So, I was confused for like a solid 30 seconds.
siya ay nawalan ng malay ng halos 30 segundo. Then I saw that she was drowning and she couldn't breathe. At nakita ko siya talagang nalunod at sinubukan ko siyang tulungan. So I grabbed her hair from the drain and ripped it out. At akin siyang tinanggal doon sa pagkalunod at akin siyang tinulungan. And that ended up saving her life. She would have died. At kung di ko natulungan ang kanyang buhay, baka siya po'y namatay na. In that moment, I was a shepherd to Claire, my sister. I was a shepherd to my sister. Sa pagkakataon ngayon, ako'y naging pastor ng aking kapatid na si Claire. And she was a sheep needing saving. At siya'y aking niligtas. Alright, let's look at the first verse of the Bible, of the first verse of Psalm 23. Tingnan po natin ang bersikulo sa Salmo 23. It says, "The Lord is my shepherd." Sabi diyan, ang Panginoon ang aking pastor. Lord is referring to God. Ang pastor ay tumutukoy sa Panginoon. It says, "Lord is my shepherd, my personal shepherd." It's showing a close relationship. Sabi na nagsulat, ang Panginoon ang aking pastor at malapit, pinapakita nito na malapit ang aking relasyon sa pastor. It is a individual relationship. Ito po ay tumutukoy sa individual na ugnayan natin sa Diyos. This is a really cool quote I saw about the word "my" in the story. So dito natin makikita kung gaano kaganda ang istoryang ito. Probably the most important single word in this Psalms is the little word "my." So makikita po natin yung pinaka-keyword ng ng ating passage ay yung salitang my. You can know the Lord is a shepherd, but that will not do much good. So makikita natin na maunawaan natin ang Panginoon, ang ating pastor, pero hindi tayo kailanman minsan nakakagawa ng kabutihan. You can even understand that the Lord is the shepherd, the only one in the universe who can fully meet your needs. Maunawaan natin sa salitang ito na ang Panginoon ay ating pastor at maaari siya maging pastor sa buong sanlibutan at ipagkakaloob niya ang ating mga pangailangan. It is only when you have come to place your confidence in Him personally that you can sing. At kung tayo po, so kung makikita natin yung sulat ni David na siya ay nalapit sa Panginoon, malapit sa Panginoon nang merong ugnayan sa kanya, at sabi diyan, siya po ay makakaawit sa Panginoon. The Lord is my shepherd, I shall not want. Dahil ang sinabi ng Salmo 23, ang Panginoon ay aking pastor at di na ako mangangailangan pa. It is then you can affirm with the conviction based on God's promise, I will dwell in the house of the Lord forever. Kung kaya makikita natin na tayo magkakaroon ng tunay na konviksyon na makakalapit sa Panginoon at mananahan sa Kanya magpakailan at kailanpaman sa Kanyang tahanan sa langit. Let's look at the second part of verse 1. Tingnan po natin yung pangalawang bahagi ng versikulo 1. I shall not want. Di na ako mangangailangan. You could be having financial problems. Marahil meron kang problema sa pananalapi. And it's really stressful because you don't know if you're going to be able to pay rent. At lubakang problema kasi hindi mo alam kung saan kukunin ang problema mo sa pananalapi. But if you put your faith in Jesus and you believe that He will help you with your need, Kung ikay magtitiwala at mananampalataya sa Panginoon at mananampalataya ka na bubuluhan niya ang iyong mga pangailangan, you don't need to worry, I shall not want. hindi ka na mag-aalala dahil sabi ng Panginoon, hindi kita pagkukulangin. The second verse of Psalms 23. Yung pangalawang versikulo sa Psalm 23, He makes me lie down in green pastures, He leads me beside quiet waters. tayo kanyang ihimlay sa luntiang pastulan at tayo kanyang ilalagay sa timang tubig. River o ilog. In this translation, it says, He makes me lie down. He is forcing me to lie down. So pinapakita nito na binibigyan na tayo ng kapahingahan. Sometimes sheep, real sheep, they walk themselves to exhaustion. May mga sandali na yung isang tupa
ay lumalakad sa kanyang sariling kaparaanan. Sometimes they walk so much that they'll end up dying because they don't sleep. May sandali na sa kanyang paglalakad ang sa kanyang sariling kaparaanan, hindi niya alam kung saan siya tutungo dahil walang naggagabay. When we are stressed about something, So tayo dumarating sa punto na parang ganun din. Lumalakad tayo sa ating sariling kaparaanan hanggang ang problema dumarating na pala. maybe you haven't studied for a test in school, Siguro iba sa atin nag-aaral at maraming mga alalahanin sa eskwelahan. or there's some sort of health problem in your family, Siguro yung iba sa atin may problema sa pamilya. or you're scared for any reason. O siguro natatakot ka sa iba't ibang mga kadahilanan. If you look to God, Kung ikaw ay titingin magtitiwala sa Diyos, He will calm you down. He'll calm you down. pag nagtiwala ka sa Diyos, sa lahat ng problema mo, pakakalmahin ka ng Panginoon. And you don't have to worry about those kind of things. Kaya wala kang dapat ikabahala, ni kagulumihanan man. Let's look at verse 3. Yung verse 3 po, atin pong tignan. He restores my soul. He guides me in the paths of righteousness for His name's sake. Tayo'y kanyang panunumbalikin at tayong gagabayan niya sa kanyang katwiran para sa kanyang sariling kapurihan. It said, the first line says, He restores my soul. Sabi po ng unang bahagi, panunumbalikin niya ang ating kaluluwa. This is a pretty simple one. Ito po'y makikita natin. He is making us new. He is restoring us. Ang ibig pong sabihin, pag sinabing panunumbalikin yung ating kaluluwa, tayo ay kanyang babaguhin. If something breaks and you fix it, you're restoring it. Yeah, parang isang bagay na nasira at kanya itong nire-recycle hanggang sa muli itong mabuo. And that is what He is doing. So yun po yung ginagawa ng Panginoon, minsan masakit. The second line says, He guides me in the paths of righteousness. Pangalawa po, gagabayan niya po tayo sa kanyang sariling katwiran. When you don't know what to do, Kung hindi mo alam ang iyong gagawin, when you have multiple choices but you don't know which one to pick, marami kang pagpipilian pero hindi mo alam kung ano rito. you can look to God and He will always know what the right decision is. Magtiwala ka sa Diyos, tumingin ka sa kanyang salita at bibigyan ka ng Diyos ng isang pasya na ayon sa kanyang kalooban. A lot of influencers nowadays, like on YouTube, TikTok, or Instagram, Maraming mga impluensya sa mundong ito, social media, TikTok, Facebook, Instagram. they tell you what they think you should do. Ini-impluensyahan tayo para ilayo tayo sa nais ng Diyos at ilapit tayo sa nais ng impluensya ng social media. They say you should buy this sort of product. Siguro sinasabi, ito, bilhin mo yung produktong ito sa TikTok, no? Yung mga ano dyan, nag-shopping. Or you should do this kind of workout. O, gawin mo to yung uri ng exercise. But they're just guessing on all the things they tell you to do. Yung mga bagay na yon ay pandaraya na maaari tayong makuha. God never guesses, He always knows. Hindi tayo hahayaan ng Diyos na mapahamak sa mga social media ito, kundi gusto ng Diyos sa Kanya tayo. And the last part says, for His name's sake. At yung huling bahagi, sabi niyan, para sa Kanyang sariling kapakanan. He does these things not because we are worthy. So ginagawa to ng Panginoon, hindi dahil karapat-dapat tayo, He does all these things because He is worthy. dahil ginagawa to ng Panginoon para sa Kanyang sariling kapurihan. Let's look at verse 4. Tignan po natin ang versikulo 4. Even though I walk through the valley, the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Lumakad man ako sa madilim, lumakad man ako sa aking mga kaaway, Kanya akong gagabayan, hindi niya ako iiwanan. At the beginning, it says, I walk through the valley of the shadow of death. Sa simula, lumakad man ako sa lugar ng kamatayan. So a valley of shadow and death is pretty horrible.
So ibig sabihin, yung paglakad sa lugar ng kamatayan ay talagang nakakatakot. That's probably it's a really low point in your life. Ayan po ay talagang lubhang nasa sukdulan na ng ating buhay. That low point could be someone died that you care Yeah. about. Yan makita natin na talagang malapit ka na sa kamatayan. Someone got super sick. Yung iba, marahil ay may malubhang karamdaman. When I was about 9 years old, Nung ako'y 9 na taong gulang, I was playing football with some of my friends, naglalaro po ako ng football kasama ng aking kaibigan. and I tripped and I hit my head and a bunch of things happened. Sa aking paglalaro, may hindi inaasahang nangyari. And that, I got a concussion from that. Ako'y nagkaroon ng agam-agam sa aking sarili. Normally, for concussions, you're supposed to take a 6 months to a year break of doing any physical activity. Pag ikaw ay nagkaroon ng pagka-aksidente sa ganyang sports, marahil mga 6 na buwan hanggang 1 taon para hindi ka muna maglaro ng ganung activities. But because I was young and I loved to play sports, I did stop playing sports. Dahil ako po ay isang bata lang at nangyari ang hindi inaasahan, sinunod ko na lang na ihinto muna ang aking paglalaro. So just a few months later, like 1 or 2 months later, 2 buwan ang lumipas, I had another concussion playing soccer. muli akong naglaro sa isang sport na soccer. I was playing, I fell again, I got hit in my face, a bunch of things happened, and I got another one. Naglaro ako at gaya ng aking ginagawa noong una at meron na namang nangyaring ulit. Because there was no long period of time between the two concussions, So sa madaling sabi, nabinat ako it really affected me in a bad way. at talagang naka-apekto sa aking sarili. I couldn't focus on anything. If someone was talking, I could never pay attention to them. So yung mga sinasabi ng iba, hindi ko pinakikinggan para sa aking sariling kapakanan. I was basically useless in school. So ako ay I was basically useless in school. ako na lamang ay nakinig ng mga lessons sa eskwelahan. Because of both the concussions, the whole left side of my body went numb. Dahil sa matinding pagkabinat ng aking binti, ay halos hindi na ito makagalaw. And in that point, I also heard the devil and Satan are the same thing, trying to tell me false lies. Sa puntong yun, ang kaaway ng Satanas, inuudyok na ako na lalo pa akong maglumihanan sa akin. But in this Psalms, it says, Ang mga awit na ito ay sinasabi, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. hindi na dapat ako matakot sa namang uri ng kasamaan dahil ang iyong tungkod ang siyang magbibigay sa akin ng kaaliwan. I didn't have to fear Satan's lies. Hindi na dapat ako matakot o makinig sa anumang klaseng iba't ibang pandaraya ng kaaway. I didn't have to fear what would happen because I lost all my ability to do anything. Lost my ability to do Hindi na ako kailangan pang matakot sa anumang bagay dahil alam ko sa aking sarili, tutulungan ako ng Panginoon. because He is with me. Your rod and your staff, they comfort me. Dahil ang Panginoon ay nasa akin, ako'y kanyang dinidisiplina ng kanyang tungkod at ng kanyang kaaliwan. A rod is a protection tool. Ang tungkod ay parang isang ginagamit ng Diyos para maproteksyonan ako. It will protect me from all the lies. Pinoproteksyonan niya ako sa anumang uri ng pandaraya. And His staff will steer me on the right path. At yung kanyang, ano yung stop dyan, bro? Okay. Dapat yung Tagalog siguro nasa akin eh. No? Okay, wait a minute. Verse number, he's stop. Pardon? Staff. Your rod, your staff, ay binibigyan niya ako ng kaaliwan. So if you are ever in one of those dark areas in your life, Kung tayo man po
ay nasa iba't ibang sitwasyon at karanasan ng kadiliman at ng kasamaan. Look to God. He will get you through those insanely tough times in your life. Tayo lamang ay tumingin sa Diyos. Tutulungan niya tayo sa namang uri ng kasamaan na binabalot ng mundong ito at Kanya tayo papatnubayan. That's one of the most impactful verses in this psalm. Yan po ang makikita natin isang verse sa Salmo na talagang nagbigay sa akin ng malaking lesson o kaalaman. There's also one thing I want to point out. May- Something I want to point out. There's something I want to Okay. May gusto pong ipunto rito ulit. It says at the beginning, it says, He makes me, He leads me, He restores me, He guides me. So mula po sa simula, sabi po diyan, hindi na tayo magkukulang. Kanya kong gagabayan, ilalagay sa kanya nunti ang pastulan. Papatubayan niya ako sa taimtim na tubig at kanya akong bibigyan ng papanubalingin niya ang aking kaluluwa at kalakasan at gagabayan niya ako sa kanyang sarili sa landas ng kanyang katwiran. And in verse 4, it doesn't say He, it says, For you are with me. So sa versikulo 4, sabi po niyan, siya ay sa atin kailan pa man. It is, when He says you, He's talking directly to God. At sabi niyan, kung atin pong ihihinto ang ating pagtuon sa Diyos, He isn't talking about God like it says when He says He. at pinapatungkulan niya dyan ang atin pong patuloy na paglapit sa Diyos upang mabigyan niya tayo ng kaaliwan. Alright, let's read verse 5. Versikulo number 5. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Ipaghaanda mo ako ng salo-salo at nakikita po palito ng mga kalaban ko sa aking ulo langis ay binubuhos sa aking salo pagpapalay lubos-lubos. It says, You prepare a table before me in the presence of my enemies. So pinapakita po rito na pinaghahanda niya ng salo-salo ang ating mga kaaway. Enemies can be referring to people you are not friends with, you don't like. Ang kaaway para mga tao na ayaw mo at ayaw din sa iyo. The next line it says, You anoint my head with oil. Ang pangalawang linya, sa aking uloy, langis ay binubuhos, sa aking saroy, pagkapalay lubos-lubos. So, when you're with your enemies and people are trying to curse you, they're trying to mock you, and they're trying to hurt you, So kung yung mga tao na kaaway mo, sinusubukan kang pabagsakin, sinusubukan kang awayin, sinusubukan kang sumpain. if you stay strong in the middle of it, God will bless you. Sa kabila nito, kung mananatili kang malakas at magtitiwala sa Diyos, pagpapalain ka ng Panginoon. In that time, if you anoint someone's head with oil, At sa pagkakataong ito, kung ang ulo mo ay ibubuhusan ng langis mula sa Diyos, it is one of the highest honors you can receive. ito po ay yung pinakamataas na karangalan mula sa Diyos na ibibigay niya sa iyo. It's like you're making that person a royalty, a prince or a princess. So, ang mangyayari, ang iyong mga kaaway ay magiging kaibigan mo na at lalapit na sila sa iyo. So if you can stay strong during those times when people are mocking you and treating you horribly, He will anoint your head with oil. He will make you a prince or princess. Kung dumating sa punto na ikay mananatili sa Panginoon, ang mga nagsusumpa sa iyo, yung mga may ayaw sa iyo, ang Panginoon ay bibigyan kanya ng malaking karangalan. And the last part says, My cup overflows. At sabi niya sa uling bahagi, binubuhos sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. It's saying God is so generous. Pinapakita ang Diyos ay mapagbigay at lubhang mapagbigay. We can't even fathom it. We can't even take it in how much He is generous. So hindi natin masusukat ang kanyang pagiging mapagbigay. He is so generous. That's why me and my family are missionaries. Siya ay mapagbigay, kaya ako at aking pamilya ay mga naging misyonaryo niya. He is so generous to us that we want to be generous to everybody else. So kung siya po'y mapagbigay sa atin, ay maging mapagbigay din tayo lubha sa karamihan. Let's
look at the sixth and last verse of the passage. At titingnan po natin ang pinakauling bahagi ng verse. It says, "Surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Pakinggan po natin maigi. Kabutihan pag-ibig mo sa akin, hindi magkukulang. Siya'y magkakasama mo habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. It says, "Goodness and loving kindness will follow me all the days of my life." Ibig sabihin, ang kanyang kabutihan at kanyang pag-ibig ay mananatili sa atin habang tayo nabubuhay. Meaning there is nothing you can do or you can't escape from God's goodness and His loving kindness. Hindi natin maitatanggi ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kalinga sa ating lahat. It'll be with you for the rest of your days if you believe in Him. Siya ay mananatili habang tayo nabubuhay kung ating ito pagtitiwalaan at pananampalatayanan. Before I read the last part of the last verse, I want to read a couple things. Bago ko po basahin yung ang pinakahuling bahagi ng last verse, huling verse, magbabasa po ako. These are different meanings for different words in the verses. So ito po yung mga ilang punto doon po sa verse na ating binasa. God gives me rest, Ang Diyos, bibigyan tayo ng kapahingahan. for He makes me lie down in green pastures. Sabi diyan, ay tayo kanyang ilalagay sa kanyang luntiang pastulan. God gives me peace, Ang Diyos, bibigyan tayo ng kapayapaan. for He leads me beside quiet waters. At tayo kanyang gagabayan sa kanyang iakayin sa kanyang tahimik na batisan. God gives me forgiveness, Ang Diyos, bibigyan tayo ng kapatawaran. for He restores my soul. Panunumbalikin niya ating kalakasan. God gives me guidance, Ang Diyos, bibigyan tayo ng gabay. for He leads me in righteous paths. Kanya tayong aakayin sa kanyang sariling katwiran. God gives me compassion, Ang Diyos, bibigyan tayo ng compassion ng compassion means compassion. Yeah. Companionship. oh yeah, good. Yeah, For He companionship. is with me. Siya ay mananatili sa atin. Comfort, Kaaliwan, for His rod and His staff comfort me. ang kanyang tungkod at ang kanyang sango ay magpoproteksyon sa atin. God gives me food, Ang Diyos, bibigyan tayo ng pagkain. for He prepares the table for me. Inihanda niya na ang pagkain espiritual. God gives me protection, Bibigyan niya tayo ng proteksyon for He does so in the presence of my enemies. sa lahat ng uri ng ating kaaway. God gives me acceptance, At tanggapin tayo ng Panginoon for He anoints my head with oil. sa kanyang oil ay bubuhos sa atin. God gives me abundance, Bibigyan niya tayo ng pagpapala na marami for He makes my cup overflow. na halos hindi masukat ng ating kamay. God gives me grace, Ang Diyos ay mapagbiyaya. for He makes goodness and mercy follow me. Kanyang ginawa ang kanyang kabutihan at pag-ibig na dapat nating sundin. God gives me security, At ang Diyos bibigyan tayo ng katiyakan. for He makes me dwell in His house. Mananatili tayo sa kanyang tahanan magpakailan at kailan paman. In the last verse, it says, "And I will dwell in the house of the Lord forever." Sa huling versikulo, sabi diyan, ako ay mananahan sa tahanan ng Panginoon magpakailan paman. David is so confident, he says, "And I will." Si David ay nakikita po natin, siya po ay kompetente. Sabi niya, ako'y, yeah, Not I might dwell in the house of the Lord forever. hindi niya sinasabi na marahil baka tumahan ako sa tahanan ng Panginoon. Not I probably will dwell in the house of the Lord forever. Hindi niya sinabi na siguro tatahan ako sa tahanan ng Panginoon. He says, "I will dwell Sabi in niya, the house of the Lord." ako ay mananahan sa Panginoon. Kasiguraduhan po yun. Magpakailanman sa tahanan ng Panginoon. You can be as confident as David is. Yeah. Ikaw ay pwedeng maging gaya ni David na gaano siya kasiguro na tatahan siya sa tahanan ng Panginoon. It shows it in John 10:11. Sa ilang verse sa John 10:11, 1 is 11. Yeah. Okay. It says,
I am the good shepherd. Sabi niyan, ako ang mabuting pastol. The good shepherd lays down his life for the sheep. Ang mabuting pastol ay binibigay ang kanyang buhay para sa mga tupa. This is something Jesus said 1,000 years after David. Ito po yung sinabi ni Jesus, libo-libong taon ang lumipas pagkatapos ni David. When Jesus says, I am the good shepherd, he is referring himself to God. Sinasabi po ni Jesus, nung sinabi niya na ako ang pastol, mabuting pastol, tinutukoy puro ng kanyang pagiging Panginoon. He says the good shepherd lays down his life for the sheep. Sabi po ron, ang mabuting pastol ay binibigay ang kanyang buhay para sa mga tupa. He is saying he lays down his life for us. So pinapakita niya na handa niyang ibigay ang kanyang buhay para sa ating lahat. And we know he's not just making a false claim. Sinasabi niya ito na hindi kasinungalingan kundi totoo. Because we know Jesus lived a perfect life. Dahil alam natin lahat na si Jesus ay nabuhay ng sakdan. And we know he died on the cross to save all of our sins. Alam natin lahat na si Jesus ay namatay sa krus para bayaran ating mga kasalanan. And 3 days later he rose again. Sa ikatlong araw, siya'y muling nabuhay. And if you believe in Jesus, if you believe that happened, Kung iyong paniniwalaan, pananampalataya, pagtitiwalaan ang pangyayaring iyong kay Kristo, you can say just like David, iyong mararamdaman at makikita yung nangyari gaya ng nangyari kay David. I will dwell in the house of the Lord. Ako'y mananahan sa tahanan ng Panginoon magpakailan at kailan pa man. If you haven't put your faith in Jesus and you want to, Kung ikaw ay mananampalataya at magtitiwala sa Panginoon at iyong nanaisin, so you can with the rest of us and say, I will, sabihin mo sa iyong sarili, ako'y sigurado pananampalataya sa Kanya. after you should talk to one of the pastors. Kung ikaw'y susunod sa sasabihin ng aking kaibigang pastor, Alright. Thank you for having me. salamat po sa inyong pakikinig sa akin. Palampakan po natin Brother Joe sa kanyang mensahe. So pinakita po na mensahe ng salita ng Panginoon kung gaano tayo kanais ng Panginoon mapalapit sa Kanya. Apo. So para tayo magkaroon ng tunay na pastor, we must be a sheep. When you say sheep, tupa tayo ng Panginoon. Okay? Sabi ron, siya ang mabuting pastor at binibigay ng pastol ang buhay niya sa mga tupa. Amen. Tanong, tupa ka ba ng Panginoon? Amen. Kung sinasabi mo sa iyong sarili, tupa ka ng Panginoon. Sabi ron, makakasama mo siya sa kanyang kaharian, sa kanyang tahanan, sa langit. Amen. You will dwell in the house of the Lord forever. Alright, so not only in this place, because we know this church is the house of the Lord, amen? But His place eternally is in heaven. Sino po nais mapunta ron? Taas ang kamay. Amen. Sure ba natin lahat na nais na natin mapunta ron sa langit? Amen. Pero nabubuhay pa tayo sa mundong ito. We must to be a sheep. Okay? The sheep always listen to the shepherd. And the shepherd, no one but the Lord Jesus Christ. Lagi po natin pakinggan ang tinig ng pastol sa paanong pamaraan? By His word. Alright? The red line in this word is always speak about the Lord Jesus Christ. Basahin natin ang kanyang salita para tayo kanyang patuloy na alalahanin at patuloy tayo makapagtiwala sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Okay. Let me close this out in prayer. Atin pong wakasan sa pamagitan po ng panalangin. Dear Heavenly Father, Amang Diyos, thank you for this amazing passage. salamat po sa kahangahangan ng iyong salita. Thank you that we all get to be here together. Salamat po kami nagkatipon-tipong lahat sa iyong pangalan. Thank you that these people faithfully serve you. Salamat po sa mga tao rito sa simbahan na nagpapatuloy sa kanyang katapatan sa inyo.
Thank you for letting us go on your house forever. Salamat po dahil darating ang panahon, mananahan kami sa iyong tahanan magpakailan-kilan pa dyan sa langit. Amen. Dakilang sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, patapakan po natin, Brother Joe, Allen, and ano po ang kasunod na ating programa? ABC natin. Okay po natin ating MC. Amen. Maraming salamat po. Sa ating pong pagpapatuloy, inaanayahan ko si Brother Gerald